Yes, good morning Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sa mga sulok man tayo ng ating mundo, ay di umaga dyan, hapon o gabi, sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. At sa mga kabayan natin na merong sakit, sana gumaling na tayo. At importante mga kabayan ay hindi tayo mawala ng pag-asa at saka mag-pray tayo sa ating Panginoon araw-araw, okay? Well, syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So, happy blessed Sunday sa ating lahat mga kabayan, and don't forget to smile always. At saka huwag niyo rin pong kalimutan na magsimba ngayong araw. Very important ho yan mga kabayan, okay? So, before tayo mag-start po ng ating talakayan ngayong araw, syempre, greet muna natin po ating mga kabayan nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. At nandito sa ating listahan, i-greet natin ang happy birthday si Sir Tommy Grigg, greetings from Tita Banji at Tienza. Happy birthday also kay Ma'am Katrina Camel Napalan na nandyan sa Washington DC, USA. Happy birthday kay Ma'am Irene Akang Dumangas, greetings from Maricel Navora. And also, pasalamatan natin si Ma'am Carclia na bigay sa atin ng super thanks na $5. Thank you so much, Ma'am Carclia. So, isa po sa pag-usapan ngayong araw, alam niyo ba itong walwalan ni Coach Jarrett at saka ni Mr. Sasot mga kabayan? Abay, grabe na po hanggang dumating, umabot sila dun sa punto na bastusan na yung show mga kabayan. Yes, bastusan na yung mga batuhan na rito ng mga statement or yung batuhan na ng mga post. Kasi nga, hanggang sa umabot ito sa nabanggit na rito yung TITI mga kabayan. Pati nga yung asawa dito ng Coach Jarrett na damay rin. Kasi nga itong si Mr. Sasot, grabe itong bunga nga mga kabayan. Kasi alam naman po natin si Sasot, may pagka-Becky or may pagka ba talaga o Becky? So, nag-umpisa po ang kailang batuhan tungkol doon sa paglabas ng opinion, nag-react si Coach Jarrett tungkol doon sa statement ni Lacson mga kabayan, ni former Senator Ping Lacson. Naalala ba natin? Tungkol doon sa sa Concurrent Resolution 10. So itong si Mr. Sasot, pag akala niya na doon po kakampi sa kanya itong si Coach Jarrett, abay parang nasaktan mga kaabayan at saka parang natouch po ang kanyang ego. So doon na umpisa hanggang nagbatuhan sa rito ng mga post at ipapakita ko mamaya. At alam nyo ba, dahil po sa mainit nilang batuhan mga kaabayan, merong na-reveal na isang sikreto na kung saan itong si Mr. Sasot mga kaabayan, abay bayad pala ng taga-China. Kaya siya ganun lang po dumipensa dito sa taga-China kasi nga, syempre alam naman natin na sila ito'y pro-China pero grabe nito ang kanyang depensa sa China mga kaabayan. Abay bayad naman pala. Buti na lang nasagutan itong dalawa at sa nalaman dito ni Coach Jarrett na itong si Sasot, abay bayaran. Di ba lagi lang sinasabi na kami daw ay bayaran mga kaabayan? Sabi pa nga ng iba mga anti-Marcos dyan at saka na iba mga na mga DDS na mga anti-Marcos, abay bayaran daw si Sir Ivan kasi nga naging pro-government tayo at lagi nating ibinabalita dito yung mga good news at saka yung mga update sa nangyari sa gobyerno natin, yung estado ngayon ng gobyerno natin mga kaabayan, mga proyekto po ni PBM, bayaran daw si Sir Ivan. Pero dito lumalabas po na ito palang si Mr. Sasot ang bayaran. Mamaya ipapakita natin yan ang mga post po ni Sasot at saka ni Coach Jarrett mga kaabayan. Napakainit talaga. Sa pag-usapan rin po natin, naalala ba natin kahapon na meron kong sinabi na meron pong listahan ng mga vloggers at saka ng mga writers o mga journalists na kung saan under the radar ngayon ng PCO mga kaabayan na parang lumalabas sila ito yung nagpabalabas po ng mga fake news or yung mga fake news peddlers. Di ba sinabi ko ng kahapon? At sa kahapon mga kaabayan, ang nakita ko is only 18 lang po ang nasa listahan. And of course, fortunately, si Sir Ivan wala doon. Hindi pala fake news peddler si Sir Ivan. At saka ngayon mga kaabayan, alam nyo ba, may kumalat na po ang listahan na to doon sa Twitter. Kumalat at saka hanggang umabot po ang listahan na 44 na lahat mga kabayan ang nasa listahan. Ang dami pala mga fake news peddlers at saka ang dami pala mga anti-Marcos at lagi pong sinisiraan si PBB mga kabayan. 44 na lahat yung listahan. So ipapakita natin yan mamaya at marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi tayong biradalang bago ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel.
At before tayo mag-start po ng ating balitaan ngayong araw, siyempre, kukumasan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumasan natin mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan din po makabayan nating DDS all over the world. Harito din makabayan, lalong-lalo na maraming salamat sa Unity Team supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga supporters to Sir Ivan, mga Suki Testing Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-i-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Siyempre, i-welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok Testing Channel, welcome to the family, and thank you po for appreciating our channel. Okay, so mga kabayan, before tayo pumunta dun sa ating mga balitaan, i-announce muna natin mga kabayan kung sino ang nanalo sa ating question and answer kahapon. So ang nanalo kahapon sa ating question, siya nga pala ang ating question mga kabayan, kung ano ang pangalan ng Facebook page na inilunsad ng PCO, yung under sa program po ng Media Information Literacy kontra Fake News mga kabayan. Di ba yun po ang aking question kahapon, kung ano ang pangalan ng Facebook. So ang sagot mga kabayan, maging mapanuri. Yan po ang Facebook account na inilabas po ng PCO. At saka ang nanalo sa ating mga kabayan, si Ma'am Angeline Salcido. Siya mo ang pinakauna na nakasagot po ng tama. Si Ma'am Angeline Salcido, so congratulations po. At saka napadalhan na po natin sila napadalhan natin siya ng GCash mga kabayan. Yung konti nga lang pampahalipay lang po. Again, congratulations po kay Ma'am Angeline Salcido. So, siyempre ngayong araw mga kabayan, meron pa rin po tayong question and answer. So, antabayanan ho natin, okay? Una natin pag-usapan, bago tayo punta dun sa mga mainit na mga issue mga kabayan, mga issue panlipunan, hanggang sa aabot tayo sa balita po tungkol ni Coach Jarrett at saka ni Sas Rogando Sasot, kasi meron na pong ibang ginawa ito si Sasot mga kabayan. Aside pa ho sa batuhan nilang dalawa ni Sasot at saka ni Coach Jarrett, meron na po itong si Sasot na ginawa na talagang nakatrigger po ng mga loyalista mga kabayan. But before that, dito muna tayo po sa ating kapulisan, kasi nga full alert na sila ngayon. 'Di ba? Bukas na ang ating ating election po sa BSKE mga kabayan. Yes, tomorrow na po. So, vote wisely sa ating mga kabayan diyan. Ako po nanawagan na piliin natin yung mga kandidato na karapat-dapat na mamuno sa ating barangay o sa ating LGUs. Okay? So, for more details, let's watch this. Full alert status na ang PNP simula bukas para sa eleksyon sa Lunes, habang tuloy-tuloy naman ang pagbabaklas ng COMELEC sa mga illegal na campaign materials. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Mga poster ng mga kandidatong ipinaskil sa mga poste hanggang sa mga kawat ng kuryente. Lahat ng yan, pinagbabaklas ng COMELEC sa Mandaluyong kanina bilang bahagi na kanilang Oplan baklas. Pwede lang kasi ikabit ang mga campaign poster na 2x3 feet ang sukat sa mga common areas, gaya ng mga palengke, barangay center at plaza. Nag-Oplan baklas din sa lungsod ng Maynila, Baguio at sa iba pang bahagi ng bansa. As of October 26, umabot na sa 1,643 ang naisyuhan na show cause order dahil sa illegal na pangangampanya. Asahan ninyo that proper charges will be filed against those who are violating. Huling araw na ng kampanya bukas para sa barangay at SK elections, kaya pakiusap ng COMELEC, magkusan na lang ang mga kandidato na baklasin na kanilang mga campaign poster. Sa ngayon, handang-handa na raw ang COMELEC para sa eleksyon sa Lunes. Para maging matiwasay ang eleksyon, magpapatupad ng nationwide liquor ban mula October 29 hanggang 30. Magpapatupad din ng money ban simula bukas hanggang sa araw ng eleksyon, kung saan bawal magbiyahe ng 500,000 pisong cash o higit pa sa pampublikong lugar. Yan po ay magpe-presume kami ng vote buying. Walang problema kung mag-withdraw ka sa bangko. Basta treasurer ka o meron kang kadahilanan. Pero kung may dala-dala kang 500,000 pesos plus other evidence, katulad ng mga sample ballots, ipipresume namin yan na engage sa vote buying.
Umabot na raw sa 27 kandidato sa eleksyon ang pinadidiskwalipika dahil sa vote buying ayon sa COMELEC. Ang PNP naman magpo-full alert status simula bukas. 187,600 police personnel ang ide-deploy sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa seguridad ng eleksyon. Sa gitna ng sunod-sunod na pagkamatay ng mga kandidato sa barangay, tiniyak na PNP na kontrolado nila ang sitwasyon. These are being monitored and may mga standby forces tayo. I can say that we are on top of this situation. We are in control. Things may be happening, but again, inuulit ko, while we have our preparations, we also need yung full support ng ating mga kababayan. So, siya nga pala, maghingat rin po tayo sa ating pangampanya. Kasi nga, today, mga kabayan, so nangampanya pa rin po sila. May nakita kasi ako na balita kahapon, nahulog sa tulay mga kabayan, yung mga kabataan po na nangampanya. So, dapat ingat-ingat tayo, okay? So, dito tayo sa ating next topic na kung saan, dito po sa, alam ko na meron tayong long weekend mga kabayan, at saka ang iba po ay nagbakasyon. So, sa mga bakasyonista, at meron kayong nakita dyan sa Facebook na mga pwede magpa-booking mga kabayan, yung mga lugar na pinupuntahan natin. Like for example, doon po sa mga hotels o sa mga beach. Kapag meron kayong nakita dyan sa Facebook, dapat mag-ingat ho tayo. Baka scammer ho yan mga kabayan. Like sa nangyari dito sa pamilya. So, for more details, let's watch this. Sa mga nagbabalak magbakasyon ngayong long weekend, doble ingat sa pagbubuk ng inyong accommodations. Ang Baguio City nagbabala sa talamak pa ring mga booking scam. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Hindi pa man long weekend, nagbakasyon na sa Baguio ang pamilya ni Fred na mula pa sa Quezon City. Pero pagdating nila sa transient house, laking gulat nila nang makitang malayo ang itsura ito sa ipinabook online. Wala raw parking ng sasakyan at masyadong matarik ang lugar, nataliwas sa pinakitang litrato ng transient owner. Ang malala, tumaas pa ang singil ng may-ari. Pinuntahan namin, hindi actual, hindi yung condition hindi acceptable. Nakiusap na lang kami dun sa host asking kung pwedeng cancel na namin yung second day. Pero hindi lang customer ang nabibiktima. Si Angelica na transient owner, tinakbuhan at hindi raw binayaran ng mga nagpabook sa unit niya. Couple sila, motorista naman. Sabi nila, so late kasi ang check-in niya. Tapos sabi nila mag-extend sila ng 2 nights. Open na namin yung room. Mga gamit lang. Sa pinakahuling tala ng Baguio City Police mula Enero hanggang ngayong Oktubre, may 6 na kaso na ng transient scam sa lungsod. Madalas daw na modus ng mga nagpapakilalang transient homeowner ang paniningil ng malaking down payment. Yung mga scammer po kasi, ang dali po kasi nilang kopyahin yung mga naipopost ng ating mga transient dahil business to, naka-public sila. So, ma-open yun kahit sino. Para sa mga magbabakasyon sa Baguio, maaaring bisitahin ng Baguio Visita website kung saan makikita ang kompletong directory ng mga lehitimong transient house sa lungsod. Tiniyak naman ng City Tourism Office at ng Hotel and Restaurant Association ng Baguio na inaaksyonan nila ang dumaraming booking scam. Payo ng mga otoridad maging mapanuri. Huwag silang magbayad kaagad. Kung gusto nilang ipa-reserve yung kanilang transient, maaaring kontakin po nila yung may-ari. Kung hihingi po talaga ng malaking reservation, yun po ay scam. So, dapat maging mapanuri tayo mga kabayan. Ang hirap kasi kapag tayo scam. Sayang no, magbakasyon tayo doon, tas mauwi lang sa medyo tayo mga kabayan, medyo masad tayo. Dahil nga, yung ating pinag-bookingan, by scam naman pala, di ba ang sakit ho yan? Ang sayang kaya, instead na ma-enjoy tayo sa ating bakasyon, well doon, mauwi mga kabayan. Pero sana dapat maging mapanuri tayo at saka para mas safe mga kabayan, tawagan ho natin directly yung hotel. Okay? So, dito muna tayo sa ating segment mga kabayan na kung saan lagi kong sinasabi dito na meron tayong mga karaniwang ginagawa na hindi natin alam na bawal pala or ilan lang tao ang nakakaalam mga kabayan. So, for more details, let's watch this. Hoy, Ilma, ano yung pinagsasabing may utang daw ako, ha? Sabi ng ganyan. Ikaw yung bunganga mo, ha? Makiaway, mabidyoan nga. Ayos to pag pinost ko, magbabay. Attorney, yung pagkuha ko ba ng video na walang pahintulot at in-upload ko pa sa social media, legal ba to? Legal ito kung kinunan sa kalsada o anumang pampublikong lugar. Kahit walang consent o pahintulot ng mga nag-aaway, ay pwede ito.
dahil wala naman silang legitimate expectation of privacy sa mga pampublikong lugar. Attorney, may nakunan po ang dashcam ng aking sasakyan na aksidente sa kalsada. Pwede ko bang ipasa ito sa otoridad at gamiting ebidensya? Pwede itong ebidensya dahil nakunan ang video sa pampublikong lugar kahit walang pahintulot o consent ng mga nilalaman ng video. Sa ilalim ng Section 12 ng Data Privacy Law, maaaring gamitin ang video kung kailangan ito para makapagsampa ng kaso o ibibigay ito sa law enforcement agencies kahit walang consent o pahintulot ng mga taong nasa video. Attorney, may nakaaway ako at kinunan ko siya ng video kung paano niya ako pagbantaan. Pwede ko bang gamitin ito laban sa kanya? Pwede itong gamitin na ebidensya bilang bahagi ng iyong testimonya dahil ikaw mismo ang biktima. Ang pictures, videos, text, messages at email ay tinatawag na ephemeral electronic evidence. Pwede itong gamiting ebidensya basta may affidavit ng sender o receiver ng messages o affidavit ng taong kumuha ng video o pictures. Attorney, paano po kung ako naman ang nakuna ng video ng walang pahintulot at in-upload sa social media hanggang sa nag-viral? Kalaunan ay nakasira pa sa aking reputasyon. Legal ba to? Hindi ito legal. Kung kinunan ka sa pribadong lugar at wala kang pahintulot, maaari mong ipatanggal ang nasabing post at kasuhan ang kumuha ng video at nag-upload nito. Kung sexual act ang laman ng video o masiselang bahagi ng katawan, ito ay paglabag sa Anti-Voyeurism Law o yung Republic Act 9995 at may parusa na multa na 100,000 hanggang 500,000 at pagkabilanggo ng 3 hanggang 7 taon ayon sa hatol ng hukuman. Kung hindi naman sexual ang video at paglabag lamang ito sa iyong privacy rights, ito ay sakop ng unauthorized processing of sensitive personal information sa ilalim ng Data Privacy Act. At ang parusa ay multa na 500,000 hanggang 2 million pesos at pagkabilanggo ng 1 hanggang 3 taon ayon sa hatol ng hukuman. So mag-ingat tayo sa pagkuha ng video mga kabayan ha. Ang hilig pa naman ng mga Pinoy. Kapag mayroong problema or mayroong mga issue dyan na nakita natin, abay ang hilig natin mag-video mga kabayan, upload na kaagad yan eh. Ganun yun, yung alam natin yan. Tsaka maraming guilty dyan dito. At saka dito forward na nito mga kabayan. Unang pag-usapan natin tungkol ito sa issue po ng mga vlogger na kung saan, di ba, programang ngayon ng PCO na maglabas sila dito ng or kontrahin na dito yung mga fake news sa pamamagitan po ng Media Literacy Information Program mga kabayan. At saka dito po sa listahan, sinabi ko hapon na meron pong nasakap Sir Ivan at meron pong ipinakita sa atin ang kaibigan natin na vlogger mga kabayan, yung listahan po. Pero kahapon, 18 lang po lahat na sa listahan. At saka nangunang doon alam niyo na, si Mr. Sasot mga kabayan, nangunang nga doon, ayaw ko lang pong i-post dito kasi may pagka-sensitive. Pero alam niyo, para makita natin na totoo aking sinasabi, tingnan niyo ang haba po ng listahan mga kabayan. Nakita niyo ba? Ang haba po ng listahan niya mga kabayan. So nakita ko nga dun si Sasot. So nung nakita ko ito ni Sasot, kasi nga nag-viral dun sa Twitter, kasi meron pong nag-post yan mga kabayan. Actually, sabi nga ni TPL, si TPL3 kilala ba natin? Hindi po si TP mga kabayan, TPL3. Isa rin siyang pro Marcos po na vlogger. Sabi niya hindi daw siya yung nag-post doon, merong iba. Nakita niya lang na naka-post doon sa Twitter. Pero ngayon, na nakita na ni Sas yung listahan at kasama siya doon, abay na trigger mga kabayan. Ang pinagbuntunan ngayon ng galit ni Sas, ang una, itong si PBM. Kasi ang sabi ni Sas mga kabayan, sabi ang post ni Sas, si Digong kinalaban noon ang mga ganid na bilyonaryo. Si Junior kinalaban mga vloggers. Alam ho natin kung sino ang pinaparinggan dito na nangalan po na Junior mga kabayan. Diba si PM po? Kasi dito sa mga anti-Marcos, ang lagi lang itinatawag dito kay PBM ay Junior ho yan. Sabi dito ni Sas, ibabalik ko lang po, si Digong kinalaban noon ang mga ganid na bilyonaryo. Well, that is fake news. Alam nyo ang kanyang sentence mga kabayan, hindi ho yan tama. Ang ibig bang sabihin na hindi lahat or
lahat daw ng mga ganid na bilyonaryo kinalaban ni FPRRD. Hindi yan totoo mga kabayan. Fake news so yan. Dapat ang correct na sasabihin niya ay ilan sa mga ganid na mga bilyonaryo kinalaban ni FPRRD. Dapat ganun. Di ba correct ba si Sir Ivan? Ilan po, hindi lahat. Do you think kinalaban po ni FPRRD sila si Ramon Ang, sila si Bilyar mga kabayan, sila si Bongo. Ay si Bongo, di ba, alleged na, merong mga kumakalat ngayon mga balita-balita mga kabayan na alleged billionaire daw itong si Bongo. Totoo ba? Kinalaban ba ni FPRRD? Di ba? So, wrong po ang kanyang pagkasabi na, sabi niya, si Digong kinalaban noon ang mga ganid na bilyonaryo. Mali doon si Sas. Saka dito pa, si Junior kinalaban mga vloggers daw. Alam mo, Sas, kung ganun po ang inyong statement, abay, bobo talagang gunggong nito. Hindi naman po si PBBM ang kumalaban sa mga vlogger. May right ho tayo. Meron tayong freedom of speech. Lahat po. Pero kapag ikaw ay naglalabas dito ng fake news, well, siyempre, kukontrahin ka talaga kasi fake news peddlers ka. Dapat i-correct nila ng PCO or ng mga journalists ang inyong mga tira dito sa gobyerno natin kasi nakasira kayo sa ating gobyerno. Totoo naman, kasi ang unang gumagawa ito mga kabayan na hakbang para magkainitan dito yung China at saka yung Pilipinas. Yung mga vlogger naman talaga na mga rabid na mga DDS, totoo yan. Kaya nga number 1 dito sa listahan si Sas. Kasi nakita po sa kanya mga post dito na talagang nagtitrigger dito sa issue ng WPS, sa issue dito ng China at saka ng Pilipinas. At sa ginamit pa dito ni Sas yung US mga kabayan. Sino bang hindi matrigger dyan? So siya po yung number 1 dito sa listahan. At nakita ko rin po sa listahan mga kabayan, ipapakita ko lang sa inyo. Nandyan po sila si Maharlika, nandyan po sila si Bagoong Lipunan, si Banatbay, si Boss Dada, si Oli, at saka marami pang iba. Ang ibang mga sinasilistahan makabayan ay mga writers yun, at saka journalist. Pero kaya nga ang dami pala, umabot ng 44 lahat na bilang. Akala ko nga 18 na lahat makabayan. So ngayon, dito na tayo sa issue ni Coach Jarrett versus Mr. Sasot. Saan ba nag-umpisa ang kanilang initan mga kabayan? Naalam nyo ba na meron kasing inilabas ito na isang sabi na pasabog daw ni Sas yung tungkol doon sa Concurrent Resolution 10 mga kabayan. Naalala ba natin yan? At saka dito si former Senator Ping Lacson, di ba dinibunk dito itong si mga kabayan, si Sasot. At saka tinawag pa nga ni Sasot si Ping Lacson na nakadimensya na daw. Sinabihan niya na nakadimensya, demensya man tawag niya mga kabayan. So doon po sa statement ni Senator Ping Lacson, nagpalabas rin po ng analysis at saka opinion itong si Coach Jarrett na kung saan hindi nagustuhan nito ni Sas Rogando Sasot mga kabayan. Kasi nga ang pag-akala dito at saka expected dito ni Sas ay kakampi si Coach Jarrett kay Sas. Kasi nga magkasama sila noon mga kabayan, di ba? Magkasama sila lagi si Coach Jarrett at saka itong si Sas Rogando Sasot. Pero sa pagkakataong ito, hindi po nag-agree itong si Coach Jarrett dito kay Sas. Kaya itong post po ni Coach Jarrett na kung saan sabi ni Jarrett, Concurrent Resolution 10 is not a law. It is a sentiment. How do you repeal a sentiment? Kasi yung praise niya makaabayan, galing po yan doon kay Senator Ping Lacson. So ito si Sas, nag-react po sa kanyang post makaabayan. Sabi dito, sentiment lang pala. So para mas maayos pagsawsaw mo sa issue, maglabas ka ng liquidation with resibo up to the last centavo ng millions of MOOE every year ng bawat isang congressman at senator. So yung post po ni Sas makaabayan, hindi ho yan nagustuhan ni Coach Jarrett. So sumagot kaagad si Jarrett makaabayan. Ang sabi ni Jarrett, sagot ni Sas Rogando Sasot sa akin sa mga issue. Concurrent Resolution 10, magpakita ka ng resibo. Yan kasi yung sinabi ni Sas makabayan. So ang sagot ni Coach Jarrett, trabaho yan ng COA. At totoo naman talaga, trabaho yan ng COA makabayan. So pangalawang issue na sabi ni Sas, issue ng WPS, magpakita ka ng solusyon. So ang sagot naman ni Coach, trabaho ng DFA.
Totoo yan, trabaho yan ng DFA SAS. Baka hindi niya kasi alam mga kabayan. Saka gusto niya magpasikat dito. Gusto niya yung mga vlogger, gusto niya dito mag-demand mga kabayan ng sagot na kung saan hindi naman kayang sagutin ho yan mga vlogger. Kasi alam ho natin kung sino ang concerned agency dito ang pwede lang sumagot yan mga kabayan. So tama ho dyan si Coach Jarrett. Nasaktan masyado itong si SAS mga kabayan. Kaya nga dito sa mga banat ni Coach mga kabayan, naging pipit dito itong si SAS. At saka sabi pa dito ni Coach Jarrett, hilig mag-demand sa mga vloggers na walang koneksyon pero siya nakadikit sa mga politiko. Bakit hindi ka doon mag-demand? Mga demand mo sa akin, mga imposible. Di ko alam kung nag-iisip ka eh. So dito hanggang sa medyo uminit ang kanilang batuhan mga kabayan. Alam mo SAS, una, hindi ako nakisawsaw sa issue. Nag-react ako sa sinabi ni Lacson. Pangalawa, kasi i-debunk mo yung logic ng argumento ko, hingian mo ako ng mga dokumentong wala akong access. Hingi ka ng imposible para patunayang mali ako. Walang pinagkaiba yan sa atheist na magdidemand ng picture ni God para maniwala siyang may Diyos. Wala namang nakakaalam ng mukha ng Diyos. So after that mga kabayan, so dito na itong si Coach Jarrett, medyo meron na siya ditong inilabas po na sekreto na marami na sumabog mga kabayan at marami na nakakaalam na ito palang si SAS ay binayaran ng China mga kabayan. Siyang sabi ni Coach Jarrett, ako ang bayad pero si SAS ang may libreng paaral at allowance galing sa China. Ang tanga ng logic. Alam niyo ba na 40,000 po ang ma-receive ni SAS monthly mga kabayan galing dito sa China? 40,000. Dahil lang sa 40,000 ipinagpalit niya ang kanyang pagka Pinay dito, pagka Pinoy ito mga kabayan, hindi siya naging makabayan dito kasi naging maka-China na siya dahil lang po dito sa 40,000. Di ba? Binayaran siya ng 40,000 para lang manira ito sa Pilipinas. At saka sabi nito ni SAS mga kabayan, it's called ASEAN China Scholarship. It's not a freebie. You can only get that scholarship with stellar academic records and a competent CV. It's not a bayad. It is a prestigious scholarship award in ASEAN decided by the ASEAN-China Joint Committee based in Jakarta, Indonesia, given to highly competent scholars from the ASEAN region. I applied for that scholarship, just like all the applicants in the 10-member countries of the ASEAN region. And just for your information, even our government promotes this scholarship because our government is part of those who demanded this education cooperation during an ASEAN ministerial meeting. You are an idiot in short. Tingnan mga kabayan, alam nyo na trigger si SAS kasi nga feeling niya parang ipinahiya siya dito at saka dinidibang siya. Alam nyo, dinidibang natin dito itong si SAS dahil hindi naman po sa pagiging scholar niya sa China mga kabayan, kundi sa kanyang attitude. Doon po sa attitude, nag-trigger yung ibang mga vlogger mga kabayan or kami mga vlogger. May mga attitude naman talaga. At saka parang binubulag na dito ang kanyang mga viewers mga kabayan. Diyan po nagtitrigger yung mga BBM vloggers. Pero feeling niya dito na siya yung mga kabayan, parang siya pa dito naging pa-victim. So at least alam mo natin na meron palang programa tungkol dito sa ASEAN China Scholarships. Pero ang point dito, binayaran sa mga kabayan para lang manira dito sa gobyerno natin. At saka nung nabanggit niya na kasama daw dyan sa scholarship yung Jakarta, Indonesia, at saka I'm very sure na ito pong ibang mga scholarships na nakasama ngayon dyan ni SAS mga kabayan, yung mga ibang lahi, taga Jakarta, taga Malaysia or Thailand na nandun sa China ngayon, nag-aaral sila. Ang very sure si Sir Ivan na hindi sila nanira sa kanilang mismong country mga kabayan. Diba? Unlike dito sa ginawa po ni SAS Rugando na binigyan ito ng 40,000 na allowance ng taga-China, mahilig na manira sa Pilipinas. Diba? I'm very sure yung ibang lahi po, hindi sila ito nanira sa kanilang country, ito nung pong si SAS makabayan. So dyan po nagtitrigger yung mga Pinoy dahil po sa inasta ngayon ni SAS at saka dito rin po sa kanyang mga sa kanyang attitude na hindi magandang ipinapakita. Naging anti-Pilipinas ka na, naging pro-China na siya makabayan. Diba? So dagdag pa dito sa sinabi po ni SAS, so if you are insulting the scholarship, you are insulting all other scholars in the ASEAN region who received this, as well as insulting the Joint Committee based in Jakarta, Indonesia. I don't think you want to be known in the Asian in that way.
Sabi pa niya, I am actually being so charitable trying to explain this to you as I am still assuming that your neurons are located in your brain and not in your tiny little dick that your wife is just designing to suck for martyrdom purposes. Tingnan nyo ang sinabi ni Sas, mga kabayan. Di ba hanggang umabot na sa word na TITI or yung titi? Bakit naman naabot doon? Kaya nga itong si Coach Jared, talagang normal lang na nag-react siya dito at nagalit itong si Jared, mga kabayan. So ang sabi nito ni Jared, Sas, masyado kang obsessed sa size ng titi ng iba. Kung ganyan din pala, sana di mo na pinaputol yun sa'yo. Namimiss mo na ba? O siya nga pala, Sas, namiss mo na ba yung tit mo? Bakit kasi ito gumamit ng mga ganyang word, mga kabayan, di ba? Ang pangit kasi yan eh. Dapat argument to argument lang. Hindi na ididamay dito yung mga private parts natin. At saka pati rin pong asawa ni Coach Jared, idinamay pa niya. Di ba? At saka magbanggit siya ng maliit na titi. Ayun, nasasaktan yung tao. Siyempre, ikaw pa naman, tawagan ng maliit na titi. Di ba, mga kabayan, nasaktan tayo eh. So doon po nag-umpisa ang kanilang init na mga kabayan. At saka hanggang ngayon, nagpalitan pa rin po dito na mga post doon sa kanilang mga Facebook account, mga kabayan. Grabe nga eh. Itong si Sas, itong problema at itong gunggong nito, ganyan, alam nyo, hindi po ganun ang mga yung mga ibang mga bakla, mga kabayan. Marami kong kakilala mga bakla, napakabait pa naman. Kahit sila nagagalit dito, pero hindi pa rin sila nagsasabi dito or magsasalita ng yung mga sobrang green na, tsaka sobrang nakakasakit na, mga kabayan. Totoo lang, makakilala ko ng mga bakla, mga professional pa. Yung iban, hindi sila nakatapos ng college, mga kabayan. Pero talagang very humble lang sila. At saka marunong ito rumispeto po sa ibang tao. Pero unlike dito kay Sas, professional yang si Sas, pero ang kanyang attitude, mga kabayan, ang kanyang karakter, hindi po professional. Correct me if I'm wrong. Di ba, mga kabayan? So ako po, handsalot doon sa mga kaibigan, makilala po at sa mga ibang mga biki na mababait po. Handsalot yan kay Sir Ivan. Huwag niyong gayahin yan si Sas, pasawa yan, traitor pa. So anyways, bago ito mag-jump po sa ating next topic, mga kabayan, salamat natin ating mga channel members. Sila si Ma'am Ryan, Cosmo Defender, Pusong Inami o Sis Queen, Fizz Galante, Rasa Terowel, VIB Bar and Mergers Homes. Nandiyan po si ating mga Pindot Likers and Pindot Warriors. Also, hi to Ma'am Carmila Salinga, Maite Baisa, Marcos Hernandez, Maria Meda Ceplon, Lemuel Pasco, Teresita Tumaliwan, Barkadahan Forever FM, Kaloyal Wanabet, nandiyan po si Ma'am Mary Omora, Len Gonzalez, Amy Sarino, Nonoy Floren Hills, Berge Unggang, OPM Labsong Sanchez, nandiyan po si Filomena Renada, Roy Rabor Hara, Geraldine San Binaventura in Jeddah, Hachu Rita Mejia, Marlene De Los Santos, Jelen Quezon, Pusong Inami. Nandiyan po si Army Lagaso. Hi to Ma'am Ryan from Virginia, USA. Shout out daw kay Carclia, CCTV, Redler, Trexie, Carmen, Lily, Judy, Don Kings, Red One, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lu, Tita S, Caitlin, Tata Emik, and Tata Jackfords of Jackfords family. And hi to Billy Chu, Berhelio Fajardo, Noel Narcida, and hi to Ma'am Angelita Holsinger. Okay, mga kabayan, so mag-update rin po tayo tungkol sa nangyari sa Socorro kasi mukha yatang ilang vlogs na tayo na hindi dito nakapagbigay po ng update sa Socorro, mga kabayan. Yung sa SBSI, masyado pa rin pong mainit ang issue na yan. Saka meron pa rin pong mga inalabas na mga evidences, mga ebidensya, mga statement, yung pong former na member po ng SBSI, yung umalis na, mga kabayan, saka naging vlogger na siya ngayon. Marami siyang sinabi dito na talagang nagulat po ng mga information na ngayon lang natin narinig. So, for more details, let's watch this. Ang word nila na sasabihin doon sa bata na ayaw mo pa nun. Pag ikaw pumayag makipagtalik sa Panginoon, diretso ka sa langit. So, nasa tabi ka ng trono niya. Alam mo yan? So, diretso ka sa langit. At saka, ngayon kasi, meron pa siyang hindi pa talaga ang niya ay Diyos. Meron pa siyang pangangailangan as tao. Kaya ikaw, swerte kang napili ka niya. Ikaw yung naanuhan ng panyong puti. Binindisyonan niya na ikaw
ay isang magiging kumadrona. Siya ay nagpapapapil na siya ay doktor. You see that? So, kari-mari-mari ang mga ginagawa nila. Pinaglalaruan nila ang mga bata, ang mga taong sumunod, walang ginawa kundi sumunod lang sa kanila. Ano talaga, sobra ang panggagamit nila at pang-uulol nila sa mga taong sumunod sa kanila. Ano talaga? So, bukod na sa walang check-up, daway pa sila magpaanak. Inano ko na yan nung isang araw, diba? Yes, demonstrate ko na yan. Minsan pa nga, gaya ng sabi ko, merong naghihirap na hindi talaga mailabas yung bata. But nagre-ready na si Jerins na siyang mag-perform ng C-section. Buti na lang napigilan siya nung undergraduate na doktor. Alam mo 'yon? Ano talaga siya yung masyado niyang kinarir ang panluloko ng mga tao. At saka yung mga paggagawa nila yung mga katarantaduhan hindi yan pinapaalam sa lahat ng tao. Kagaya nung kakausapin ni Rosalie at ni Janet, yung mga dalaga na nagugustuhan ni Jerin. Sila ang kakausap noon, yung mga bugaw doon. Tatawagin kong si Rosalie Sanico. Yun ang unang bugaw, at yung pangalawang, yung supervisor na bugaw is si Janet Ahok. Siya yung Ate, pag nagustuhan ka yung may nagustuhan siya na babae, si Senyor Aguila, anong ginagawa nila? Yung kukumbinsihin nung dalawang bugaw, yung bata, at wag magsasalita. Huwag magsumbong sa magulang or kani-kanino, dahil kung ikaw ay magsalita, ikaw ay masisiraan ng bait kasama ang pamilya mo. Narito naman ang latest update sa clarificatory hearing kahapon na ginanap sa DOJ o Department of Justice. Sumalang ulit sa pagdinig ng Department of Justice ang ilang miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Kaugnay ito ng mareklamo ng umano'y pang-aabuso sa kanilang komunidad sa Surigao del Norte. Tinapos na ng DOJ ang investigation laban kay Senior Aguila at iba pang kasapi ng SBSI. Hindi sumasagot sa tanong ng media sina J. Renz Kilario o Senior Aguila at iba pang miyembro ng SBSI sa muli nilang pagharap sa panel ng prosecutors sa Department of Justice. Para ito sa clarificatory hearing ng preliminary investigation sa patong-patong na reklamo laban sa kanila dahil sa umano'y pang-aabuso sa kanilang komunidad sa Surigao del Norte. Sa supplemental counter affidavit, naghain ng sagot ang mga respondent sa dagdag na ebidensya na inihain ng NBI kabilang ang mga video na umano'y military training sa mga bata. Ayaw namang sabihin ng abogado ng SBSI kung anong laman ng supplemental affidavit. I think we are barred to say that in media right now. Dumating rin sa pandinig ang mga complainants, mga saksi at iba pang biktima ng SBSI para panumpaan muli ang kanilang salaysay. Matatanda ang sinampahan ng reklamo si Senior Aguila tulad ng child abuse, kidnapping, serious illegal detention at paglabag sa RA 11596 o may kaugnayan sa child marriage na siyang naging subject for preliminary investigation ng mga prosecutors. Nagtagal ng 3 oras ang hearing sa DOJ. Isa sa mga dininig ay ang hiri ng complainant na mapatawan ng precautionary hold order sina Senior Aguila para daw hindi sila makaalis ng bansa. Kinontra naman ito ng abogado ng SBSI ang hiling ng NBI na precautionary hold departure order laban sa kanila. Ayon naman sa Department of Justice, sa ngayon ay submitted na for resolution ang pandinig sa mareklamo laban kay Senior Aguila at mga kasama nito. Samantala, walang pinipilit sa amin.
Ito ang sagot ng Socorro Bayanihan Services Incorporated or SBSI sa pamamagitan ng kanilang OIC na si Rexon Lubapis sa mga aligasyon ng military training at sapilitang pagtatrabaho ng mga miyembro nito, kabilang ang mga minor de edad. Isiniwalat ng National Bureau of Investigation or NBI ang videos na kanilang nakuha. Dagdag ni Rexon Lubapis, hindi niya napanood ang espesipikong video. Paghanda para sa Sinulog Festival umano ang pagsasanay nila. Hindi kumbinsido ang NBI at sinabing gagamitin ang manasabing video bilang ebidensya para sa child labor cases na kinakaharap ng grupo. Ayon sa tumiwalag na miyembro ng SBSI, isinasagawa umano ang mga pagsasanay na nag-uumpisa sa 3:00 ng madaling araw sa dagat, bundok, ilog at paggulong sa putikan. Dagdag nila, nahahati sa 7 cluster ang halos 4,000 populasyon ng SBSI at bawat isa sa mga ito ay may iba't ibang tungkulin sa kanilang komunidad. May panawagan naman ang mga dating miyembro ng SBSI na sina Edelito Sangco at Dayan Dantes kay Rexon Lubapis. Ayon sa panawagan ni Edelito Sangco, isang seryosong panawagan para kay Rexon Lubapis. Una, bitawan niyo na ang pagiging Assistant Prime Minister ng Nueva Jerusalem Esperanza Ministry Government, bagong gobyerno sa Diyos, dyan sa Kapihan. Ganon din ang aking panawagan sa iba't ibang ministers, cluster chairpersons, batalyon, commanders at assistant batalyon commanders. Nasa mga kinauukulan na ang mga organizational structure and practices ng inyong banal na panggobyerno at masinsinan ng pinag-aaralan ang mga karapat-dapat na pagkilos ng pamahalaan sa usaping ito. Pangalawa, huwag kang magpagamit sa mga galamay ng sindikato na naiwan dyan sa Kapihan. Patuloy pa ang pag-iimbestiga ng mga ahensya ng pamahalaan at huwag mong ipilit ang iyong sarili na mapasama sa mga susunod na kakasuhan. Pangatlo, hayaan mo si Rosel na asawa ni Karen, si Romero Ahok na Supreme Prime Minister ng Nueva Jerusalem Esperanza Ministry Government, bagong gobyerno sa Diyos at kapatid ni Janet, si Jeji Kilario na ina ng Supreme Divine Ministry ng Nueva Jerusalem Esperanza Ministry Government, bagong gobyerno sa Diyos na si Jay Renz at ang mga anak ni Mamerto Galanida na magsasalita at dumipensa sa mga nangyayari dyan sa Kapihan. Tandaan mo, Rexon Lubapis, ang isda ay nahuhuli sa pasol sa pamamagitan ng bibig. Ang caption ni Edelito Sangco sa kanyang post sa social media. Ito naman ang sinabi ni Dayan Dantes kay Rexon Lubapis. Rexon, anak, alaga ko kayong lahat nung araw. Mabubuti kayong tao kasama ang mga magulang mo. Kaya please, isalba mo ang iyong sarili at pamilya mo. I love you, Yaya Wendy, og Yoyo Listing along with your kids. Please, tama na. Walang langit na kayang ibigay ni Jay Renz. Anak, ate loves you. Ang caption naman ni Dayan Dantes. Alright, so, bayanihan. Ano ako, born and raised bayanihan, okay? So, ang nagisnahan ko ay si Mama Nina, Rosalina Tarok. Kasi si Albino, na which is yung husband niya, is wala na. So, yung naano ko talaga is si Rosalina Tarok. So, siya yung nakikita ko at nasubaybayan na talagang maayos yung kanyang pagpapatakbo ng samahan namin. Andyan yung lahat kami kasi sa bayan ng Socorro, lahat kami, I think every Friday yun, maglilinis kami ng buong bayan. Voluntaryo ang tawag doon. Mula sa plaza, talagang magtatanim, maglilinis hanggang sa swimming pool namin. Kasi may swimming pool ka. Ate, nasa baba pa po kayo yun, hindi pa po kayo sa bundok. Yes. Wala pa kami sa bundok. Sa town kami. At saka, malaki yung kasi bayanihan, parang nag-scattered all over Siargao. So, Siargao Island. So, nag-scattered yun na pero pag merong let's say mga fiesta ng bayan namin is June 19. Apo. Ngayon, lahat ng members na, let's say,
nakatira sila sa iba-ibang mga barangay at ibang town, pupunta talaga sa bayan ng Socorro para mag-celebrate at mag-celebrate kami ng fiesta at magbigay kami meron kaming contribution sa bahay na titirhan namin. Let's say, isang kalahating sakong bigas, tapos 500 pesos na pera para pang-help doon sa tinitirhan namin. So, tulong-tulong. Tulong-tulong siya talaga. Yung sa panahon po ng kanyang lola, napakaganda ng patakaran ng yes. SBS. Saglit, hindi ka nakaano sa camera. Pumunta ka sa may kanan mo. There. Umusog ka a little bit sa kanan. Ayan. Okay, so dyan lang po yan makabayan. Munti ka na makalumutan ating questions. Okay, so ito po ating question for the day. Sino ang personalidad na dating membro ng SBSI na ngayon naging vlogger na at ibinulgar niya yung mga ginagawa ni Senior Aguila or ni J. Renz dyan sa Socorro? Ulitin natin, sino ang personalidad na ngayon ay vlogger at dating membro ng SBSI na nagbulgar sa mga kalokohan ni J. Renz or Senior Aguila? Please comment down below mga kabayan. Okay, so paunahan na po tayo. Tsaka shoutout na po natin si Ma'am Mandy Fernandez, Linda Lim from the city of Ilagan, Isabela. Hi to Blisilda Siniza from Cebu City. Shoutout rin po natin si Tuna Villar from Manila. Hi to Ma'am Evangeline Atienza. So yan po ating mga nakalap ng balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion ito, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, Ikaw ay mabuti, Ikaw ay tapat, sa iyo ang papuri at pasasalamat. Patnubayan niyo po kami sa buong maghapon, ingatan niyo rin po ang aming mga anak, kapatid at magulang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang busy na mahal